Hello guys, narito na yung mga pangyayari at abangan yung eksena sa FPJ's Batang Quiapo. So alam nyo na, dahil itong ating bida na si Tanggol ay papasukin na ang magulong mundo ng politika. Bakit kaya agad nagdesisyon si Tanggol na tumakbong Vice Mayor katikit ng tatakbong mayor na si Olivia? So ganito yan guys. So itong si Olivia ay mukhang desperado na kasi gusto niya kasi maging mayor ng Maynila. Hawakan na yung buong Maynila. Matagal na niyang pinaplano yan. So kaya itong kanyang ama na si Don Gustavo ay pinili itong si Miguelito, yung kanyang pamangkin, na magiging susunod na mayor ng Maynila. Kaso hindi nagustuhan ni Olivia. Kaya para nagso-solo flight na lang itong si Olivia at naghahanap na lang siya ng mga bagong kakampi kasi dahil desperado ay tatakbo siyang tuloy pa rin yung pagtakbo niyang mayor ng Maynila kahit ang makakalaban niya ay yung pamangkin niya at mga kapatid niya. So yun. At dahil dito naghahanap si Olivia ng kakampihan niya. So lumapit siya sa mga Montenegro. So alam naman natin na si yung pamilyang Montenegro, sila Ramon at yung mga pamilyang Guerrero ay magkakampiyan sa negosyo kaya protektado yung mga Guerrero diyan sa dahil sa mga Montenegro. Ganon din yung Montenegro, protektado sila sa mga Guerrero. Kaya ganon. At ngayon, magkaaway na sila at dahil sirang-sira ngayon yung Guerrero dahil sa balibalitang sangkot sila sa illegal na drugs, no? At sinisisi si Ramon diyan sa nangyari. So doon ay nag-aaway na sila, no? Away-away na sila at doon parang nakikisakay itong si Olivia dahil hindi na sila okay, no? Ng doon sa kanyang pamilya ay sumama siya, no? Pumunta siya sa mga Montenegro at humingi ng tulong. Dahil hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala, ano? Hindi pa rin naniniwala si Ramon at si Tanggol dito kay Olivia dahil magkaaway na sila ng pamilyang Guerrero. Dahil dito ay si Olivia ay gumawa ng paraan, no, para maengganyo itong mga Montenegro. Ang isa pang pagkakasunduan nila ay kumbinsihin na patakbuhin itong si Tanggol bilang vice mayor. So doon, nung una parang iniisip pa ni Tanggol na sabi niya wala pa siyang alam sa politika. So totoo naman, walang pinag-aralan, wala ganong alam sa mundo ng politika dahil itong si Tanggol kasi laki sa ano to, laki sa kalye. Kaya dito sabi ni Ramon, sabi nila Don Julio ay marami namang politiko na wala ring alam. So totoo naman. Marami diyan mga politiko tumatakbo lang para sa kanilang interes. Pero ito si Tanggol ay pinag-isipan ng mabuti at ngayon ay parang handa na siya sa hamon sa pagtakbo niya bilang vice mayor. So sa lineup, si Olivia meron na sanang lineup pero hindi nagustuhan ni Tanggol. Ang gusto ni Tanggol yung mga maasahan niya. Kaya parang si Olivia parang parang nabaliwala no? Parang si Tanggol na lahat ng control, no? Pati lineup si Tanggol na rin. Sana nga si Tanggol na lang tumakbo mayor. So si Tanggol lahat dahil gusto ni Tanggol na magiging lineup niya ay yung mga trusted sa kanya. Yung mga kilala niya dyan sa kanilang lugar sa Quiapo. So kinuha niya itong si chairman na tatakbong congressman at meron din siyang pinatakbo sa konseho. Meron kagaya ng isang teacher, isang nagtitinda ng isda, yung isa social worker, yung isa naman ay parang construction worker at iba pa. So yun yung mga kinuha na line up ni Tanggol. Tapos sa campaign manager ay kinuha niya itong si Roda.
chismosa. So yun, si Tanggol tatakbong vice mayor, no? Tapos itong si Olivia, makakalaban niya itong pamangkin niyang si Congressman Gilito. So yan yung abangan dyan sa madugong bakbakan sa Batang Quiapo. So naging politics na ang eksena dyan sa Batang Quiapo. So pangalawang eksena abangan nyo ay itong si Tinding ay nagkita sila, no? Nagdusa sila ng ni Doña Pilar. So nagkita sila, parang bumalik kay Tinding yung mga nakaraan, yung masamang nakaraan. At ito namang si Marites ay nagkita din sila ni Don Gustavo. So abangan natin anong mangyayari dito kina Tinding at Marites. Kung makikita ba itong si Tanggol at si Tinding. Parang si Tinding may sama ng loob dito kay Tanggol, no? Nagtampo itong si Aling Tinding. So yan. Pangatlong eksena na abangan nyo ay may sunog na nangyari dyan sa kanilang lugar. So si Tanggol, dahil dyan, si Tanggol to the rescue. So kailangan ni Tanggol na parang hero sa dyan, no? Dahil tumatakbo siyang vice mayor eh. Kailangan na siya maging man of the hour. Kumbaga, dahil tingin ng mga tao kay Tanggol, basagulero, pasaway, kaya ginawa yan ni Tanggol eh. Kasi dahil sa hirap ng buhay dyan sa lugar nila. So, medyo naunawaan niya ng mga tao at si Tanggol hindi nakalimot sa mga kapitbahay niya. So, dyan ay tinulungan niya yung mga nirescue niya yung mga taong naapektuhan sa sunog. So, yun, kailangan talaga ni Tanggol para makakuha siya ng boto. So, yun. So, ano kayang dahilan kung bakit nagkasunog dyan sa kanilang lugar? So, pakanaba ito ng mga Guerrero kasi yung mga Guerrero kasi gusto niyang kunin yung San Dimas eh. Gusto niyang tayuan ng mga establishmento, no? Kaya parang didiskitahan itong San Dimas lalo na teritoryo yan ni Tanggol. So yon. At ang huli, ang malaking tanong dyan ay si Tanggol na bang tatapos sa mga Guerrero? So obviously si Tanggol talagang tatapos dyan kahit mag-relative sila. So alam nyo na yung nangyari noon kay Tinding at kay Gustavo. So doon ay itong si Tanggol ay aharap sa madugong bakbakan at aharapin niya yung butas ng karayom, no? So malaking hamon ito kay Tanggol dahil ang makakalaban niya dyan hindi lang Guerrero, kasi kapag ang nagsama yung Guerrero tapos yung mga kumalaban dati kay Tanggol at kay Ramon gaya nila David, nila Rigor, sino pa ba yung mga Red Phoenix. Kaya si Santino mag-isip-isip na, no, sa mga sinasamahan niyang tao. Ganun din si Mang Marsing. Kasi si Mang Marsing hanggang ngayon may sama pa rin kay Tanggol. Sinisisi pa rin siya dahil sa pagkamatay ng kanyang anak na si Mokang. So doon ay magsama-sama itong mga grupo ni Guerrero, no, laban dito kina Tanggol. Of course, itong si Ramon, anak niya si Tanggol, kahit parang itong si Tanggol ay tinatraidor na yung kanyang ama dahil yung mga negosyo nila Ramon at ni Don Julio na droga at pera ay nawala. At alam naman natin ang may pakanan dyan kung bakit nawala yung mga pera ay si Tanggol. So dito ay sa ngayon kailangan pa ni Ramon itong si Tanggol kasi of course yung kanilang lalo na si Ramon, no, yung kanilang kaligtasan, no, dahil si Ramon wanted din ito eh. So yan. At ito naman si Tanggol, ayaw din naman kumalat yung drugs sa kanilang lugar. So kanya ginawa niya yun kahit mahirap at maraming masasaktan tulad ng kanyang ama na si Rigor. So yun guys ang abangan natin. Si Tanggol lang ang kayang tapusin
ang paghahari ng mga Guerrero dyan sa kanilang lugar. So grabe din yung kasamaan nila. At si Tanggol lang yung tatapos dyan. So yan yung aabangan natin na eksena sa FPJ's Batang Quiapo. Yung mga analysis natin, mga possible na mga abangan yung eksena, at yung mga reviews ko about dito sa Batang Quiapo. So maraming salamat. At ngayon lang ako nag-vlog about dito sa Batang Quiapo kasi puro politika yung pinag-usapan natin yung mga nakarang araw. So yun lang guys.